impormasyong gugusog sa isipan. Lahat ng dapat niyong malaman, mainit-init na ihahain ni na Rafi Tulfo at Amelin Veloso. Makisalo na sa Balitang Tapat! Narito mga balita ngayong araw. Mga kaanak at malalapit na kaibigan nakiramay sa burol ni dating Defense Secretary at AFP Chief Angelo Reyes. Dating AFP Chief Roy Simato balik Pinas mula sa Egypt. Simato itinangging na kinabang sa sinasabing pabaon system ng AFP. Lola at 3 apo patay sa sunog sa Parañaque. Isang dalaga sa Bulacan minolestya ng sariling tiyuhin. Isang grupo ng mga recruiter sa Pasay timbog dahil sa panloloko raw ng mga gusto magtrabaho abroad. Sa kwenta ng mga nunal, may kinalaman nga ba sa ugali at buhay ng tao? At sa itimbre mo kay Tulfo, isa na namang abusadong pulis inireklamo ng mga kapitbahay. Aksyon na natin! Bumuhos ang pakikiramay sa burol ni retired General Angelo Reyes sa Arlington Funeral Homes sa QC. Nagbaril kahapon ang dating general sa gitna ng investigasyon sa mga anomalya sa AFP. Inuna naman ng pamilya Reyes ang mga taong tumira sa general na hindi sila welcome sa burol. Ibalita mo, Marlene Alcaide. They request that those people who maligned, who belittled, humiliated the secretary in public, in media, not come anymore to pay their respects. Specifically, Juan Utak and the lawmakers who did that and the military people who fabricated lies against the secretary. Huwag na po kayong pumunta. Huwag na kayong magpadala ng dasal o ng mga bulaklak para maano yung mga konsyensya ninyo. Hindi ho tatanggapin ho ng pamilya. Ito ang pakiusap ng pamilya Reyes sa mga taong yumurak umano sa pangalan ni dating Defense Secretary Angelo Reyes. Sabi ni Patricia Daza, tagapagsalita ng pamilya. Kumbinsido ang pamilya Reyes na ang pagdawit kay Reyes at sa pamilya nito sa umano'y anomalya sa AFP ang naging mitsa sa pagpapakamatay ni Reyes. Pamilya niya, ang PMA at AFP, ay yun ang mga importanteng bagay kay Secretary. Kasi yun parang inaano nila dinudurog nila sa Secretary at saka yung pamilya. Kaya hindi na niya siguro maano Reyes. Agad nakiramay ang mga kaibigan ni Reyes na hindi makapaniwala sa nangyari. Isa sa mga unang dumating sa burol ay si Congresswoman Gloria Arroyo, asawang si Attorney Miguel Arroyo at anak na si Congressman Mikey Arroyo. Dumating din ang mga dating gabinete ng Administrasyong Arroyo tulad din na dating Presidential Advisor on Political Affairs Gabriel Claudio. Nakiramay din si dating PDEA Director Dionisio Santiago at mga mista nito sa militar tulad ni Manuel Espejo na presidente nila sa Class 66. About those speculations until such time that I see the report, which I will have access to in the near future. Mahirap mangusap, mahirap magsalita about this medyo nanginginig pa yung laman ko dito sa nangyari. I'm sure many of his former colleagues in the cabinet, saka mga kaibigan niya, whether sa armed forces o sa pamilya, sa labas, ganun din ang pakiramdam. Talagang nakakapanginig ng laman. Sa ngayon, nananatiling tahimik ang pamilya ni Reyes. Sa kanilang official statement, umapela silang pabayaan na lang pribadong magluksa ang pamilya. Marlene Alcaide, News 5. Tuloy pa rin ang pagdating ng mga taong gustong makiramay sa pamilya Reyes sa unang araw ng burol ng dating general. Isa sa mga bigating pumunta ngayon doon, si dating Pangulong Fidel Ramos. Para sa update, may live report si Franz Noguera mula sa Araneta Avenue. Amelin, patuloy nga ang pagdating dito ng mga kaibigan ni dating Secretary Angelo Reyes dito sa kanyang burol sa Ascension Chapels ng Arlington Funeral Homes dito sa Quezon Avenue. Kabilang nga sa mga dumalaw ngayong araw ay sina dating DILG Secretary Rafael Alunan. Panalangin niya sana'y mapayapa na ang kaluluwa ni Reyes na pangulo nila sa Harvard Club of the Philippines o samahan ng mga nag-aral sa prestiyosong pamantasan. Inilarawan ni Alunan si Reyes bilang mapagmalasakit at laging iniisip ang kapakanan ng kanyang samahan. Naisip daw noon ni Reyes na magbitiw na sa pwesto nang makaladkad ang pangalan niya sa umano'y AFP pabaon system.
Dumating rin sina Donald D. at Sergio Ortiz Luis ng Employers Confederation of the Philippines. Bumisita rin kanina lang si dating Pangulong Fidel Ramos. Kinilala ni Ramos ang naging kontribusyon ni Reyes sa EDSA 2. Hanga rin ng dating Pangulo sa tapang ng dating kalihim. Para kay FBR, kailangang ituloy ang investigasyon sa aligasyon ng korupsyon sa militar. Pero kailangan raw magsama-sama ng investigating body at pangunahan ito ng Commander-in-Chief o ni Pangulong Aquino. Pakinggan naman natin ang naging pahayag ni Pangulong Ramos at ng iba pang mga dumalaw dito sa burol ni Angelo Reyes. We were supposed to meet today, where he was going to relinquish or resign his position as president of the club. And we hope that the AFP chain of command, beginning with the Commander-in-Chief, the President of the Republic, will finally seek and find the final closure to this issue of corruption in the armed forces. Amelin, wala pa ang pahintulot ang pamilya Reyes na makapasok ang media doon sa burol ni dating Secretary Angelo Reyes. Kailangan daw kasi muna nila ngayon ng privacy. Kaya naman wala pa rin tayong nakukuhang impormasyon kung kailan talaga ang magiging libing ng dating kalihim. Amelin? Salamat, Franz Noguera. Nagulat ang lahat sa pagkamatay ni dating Defense Secretary Angelo Reyes kahapon. Ano nga ba ang posibleng nagtulak sa dating general para wakasan ang kanyang buhay? Balikan natin ang mga eksena sa report ni June Loyola. Sa tapat mismo ng puntod ng kanyang ina, sinasabing kinitil ni retired General Angelo Reyes ang kanyang buhay. Balot pa ng dugo ni Reyes ang lapida ng ina niyang si Purifikasyon ng abutan ng News 5. Kwento ng ilang saksi, mag-aalas 7 ng umaga kahapon, binisita ni Reyes ang puntod ng mga magulang. Pinagtaka na raw ito ng caretaker dahil magkasunod na araw na siyang pumupunta sa Loyola. Ayon sa caretaker, isang araw bago ang suicide niya, maghapong na malagi sa libingan si Reyes na tila matamlay ang itsura. Nagbabasa pa raw siya ng Biblia. Maghapon daw kahapon. Tapos ngayon nga, nagulat daw siya, bumalik daw na umaga. Pero imbes na sumama sa mga anak at bodyguard, nakita raw ng caretaker na pinauna sila ni Reyes. Ginano niya yung bodyguard niya, pinapalayo niya kasi siguro magdadasal siyang mag-isa. Pero hindi pa nakakalayo ang kanyang mga anak at bodyguard. Narinig ko yung putok, siyempre natakot ako, lumayo nga ako kasi tapos nakita ko si Angelo Reyes bagsak doon sa may puntod nila. Sa Quirino Memorial Medical Center, isinugod si Reyes. Sa loob ng 45 minuto, sinubukan pa ng mga doktor na isalba ang kanyang buhay. Pero bigo sila dahil puso daw ang inasinta ni Reyes. Sa sama ng loob ng kamag-anak ni Reyes, pati bintana ng ospital napagbuntunan ng kanilang pighati. Alas 8:32 ng umaga, opisyal na dineklara ng QMMC na patay na si Reyes. Isa sa mga unang bumisita sa kanya, si dating Pangulong Gloria Arroyo, ang Pangulong inilukot niya sa pwesto kapalit ni former President Joseph Estrada. June Loyola, News 5. Nabigla mga kaibigan at dating kasamahan ni Angelo Reyes nang mabalitaan ang pagkamatay niya kahapon. Halos lahat nanghihinayang sa pagkawala ng dating general at kalihim. Ibalita mo, Eric Montas. Unang nagpaabot ng kanilang pakikiramay ay ang Malacanang at mga dating Pangulong pinaglingkuran ni dating Defense Chief Angelo Reyes. Sa statement mula kay dating Pangulong Gloria Arroyo, pinuri niya ang anyay maayos na paglilingkod ni Reyes noong nasa militar at maging noong nagsilbi bilang cabinet secretary. Nagpaabot na rin ng kanyang pakikiramay si dating Pangulong Joseph Estrada, ang Pangulong tinalikuran ni Reyes noong EDSA 2. Sa isang statement, sinabi ni Erap na sa kabila ng mga nangyari noong EDSA 2, kinikilala niya ang pagiging magaling na general ni Reyes. Malaki raw ang naging noon ni Erap laban sa mga rebelding MILF. Hiniling naman ng palasyo sa publiko na bigyan ng pribadong panahon para magluksa ang naulilang pamilya ni Reyes. Ang bandirang ito sa Camp Aguinaldo ang simbolo ng pagluluksa ngayon ng buong puwersa ng sundalo sa pagkamatay ng dati nilang hepe. He's a good soldier. He may have been misunderstood at times, but he was able to perform what was required of him. Sa Kamara, ikinagulat ng mga mambabatas na dumidinig sa mga umano'y anomalya sa AFP kung saan idinawit si Reyes ang pagpanaw ng dating general. Imbitado pa nga si Reyes sa hearing kahapon. I heard the very unfortunate news
that one of the invited guests of the committee died from a single gunshot wound in the chest near the heart. And that is Secretary or General Angelo Reyes. Ang mga kapwa general ni Reyes na inimbitahan din sa Kamara, hindi rin makapaniwala sa trahedya. Kami nalulungkot sa pangyayari na nabalitaan namin. Panlulo mo talaga, very tragic, it's a very tragic incident. We do not expect anything that like this happens. So hanggang ngayon hindi rin kami makapaniwala kung ano nangyari. Eric Montas, News 5. Hanggang sa kanyang pagkamatay, hinabol pa rin ng intriga si Angelo Reyes. Ang pinag-ugatan umano nito, ang naging boss ni Reyes na si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ibalita mo, Ina Zara. Ang isa sa unang dumalaw kay Angelo Reyes habang nasa ospital pa lang siya, isa rin sa mga pinakaunang dumalaw nang mailipat ang labi niya sa Arlington Funeral Homes. Walang iba kundi si dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Arroyo. Si Arroyo ang sinasabing dahilan kaya hindi nawala sa government service si Reyes. Tuwing napupulaan ng general, inililipat lang siya ni GMA ng posisyon. Kaya hanggang sa dulo ng buhay ni Reyes, iniintriga pa rin ang samahan nila. Ayon sa kaibigan ni Reyes na si dating Navy Commodore Rex Robles, nakausap na raw ni Reyes si Arroyo linggo ng gabi. Ayon kay Robles, ginisa umano ng dating Pangulo si Reyes sa kanilang pag-uusap. At nang huling nakausap ni Robles ang kaibigan, masama raw ang loob ni Reyes dahil nilaglag daw siya ng mga kasamahan. Ang sinasabi ko lang, pag hindi yan inamin ni Gloria, either nagsisinungaling si Reyes, nagsisinungaling ako, o mag-iisip ang tao na may tinatago si Gloria tungkol sa kay Reyes at mayroong kinalaman sa kanyang sa mga nangyari sa kanya later on. Bagay na itinanggi ng kampo ng Congresswoman. Alam niyo, ako po ang Chief of Staff, ako din po ang Appointment Secretary, at ako po sinasabi ko na wala po talagang schedule na nagkita sila the past few days. Sa unang gabi ng lamay, dumating din si dating First Gentleman Mike Arroyo, pero ayaw na rin niyang patulan ang mga intriga na ipinupukol sa pagkakaibigan nila ni Reyes. Mensahe lang po. Sige, thank you. Ina Zara, News 5. Tinapos na ng Kamara ang pagdinig sa Manumalyang Garcia plea bargain, pero wala raw itong kinalaman sa pagkamatay ni retired General Angelo Reyes. Sa isang statement ni Justice Committee Chair Neil Tupas, may sapat na raw silang ebidensya para makagawa ng isang resolusyon kaugnay sa kaso. Ang pagdinig naman sa Senado na nakaschedule sana bukas, itutuloy na lang daw sa February 18. Plano rin daw ng mga senador na gawing closed door na lang ang pagdinig. Ayon kay Senador Gregorio Honasan, posibleng dahilan ng pagkamatay ni Reyes ang naging mainit na diskusyon sa hearing. Let us look at what is on the record. Dun sa unang hearing, nakita natin na emosyonal si Secretary Reyes dahil sabi niya may reputasyon siyang pinoprotektahan. Nakabalik na ng bansa si dating AFP Chief at ngayon Special Envoy to the Middle East, Roy Simato. Galing Egypt ang Simato para asikasuhin ang lagay ng mga Pinoy doon. At sa kanyang pagbabalik, itinanggi ni Simato ang aligasyon tungkol sa mga anomalya sa AFP. Gaya ni dating Defense Chief Angelo Reyes, nakatanggap din umano si Simato ng 80 million pesos na pabaon ng magretiro siya, ayon kay dating Budget Officer George Rabusa. Handa raw harapin ni Simato ang anumang investigasyon ukol dito. I welcome the opportunity to clear the air, and I'm ready to face any investigation to get to the bottom of these allegations. Susunod, lola at tatlo niyang apo patay sa sunog sa Parañaque. Sa itimbre mo kay Tulfo, isa na namang abusadong pulis inireklamo ng kanyang mga kapitbahay sa Makati. Mga nunaw sa katawan, may kahulagan nga ba? Sa kasangang issue at awayan sa dokumentado ang mga Ang bawat reklamo may katapat na solusyon. Ito ang itimbre mo kay Tulfo. Sumugod dito sa atin ang ilang residente ng P. Gomez Street sa West Rembo, Makati. Bitbit nila ang cellphone video na nagpapatunay daw ang kung gaano kaabusado ang isang pulis tagig na naghari-harian sa kanilang lugar. Kung hindi raw nagmumura si PO2 Benjamin Pascual ay nagsasalita raw itong ng malaswa. Ito po, panoorin niyo. Dr. Ulisyo kita dyan.
Kalaban mo talaga ako ha. Paparinigan mo pa ako ha. Patawin, servisyo kita dyan. Magtatagumpay ko sa ginagawa mo. Tingnan natin kung makakaali. Araw-araw po nagpaparinig ng kabastusan sa kapwa-tao niya. Tapos palagi pong nananakot. Palagi niya pong sinasabi magpapatay ng tao, magbabaril. Ang problemang ito, mga kausap po natin si Colonel Tomas Apolinario, ang hepe ng Taguig Police. Magandang umaga po, Colonel. Magandang umaga po, Mr. Tulfo. Okay, ito pong si PO2 Benjamin Pascual. Tawag niyo po ito sa ano? Opo, napag-alaman ko po na siya po ay nakatalaga sa aming Police Community Precinct 6. Mukhang sa amin po yan. mukhang maluwag na po yung turnilyo, baka pwedeng pasikip-sikipan po. Anyway, seryoso na po itong usapan natin. Masyadong napakabusado po ito. Araw-araw sa ginawa ng Diyos, tuwing umaga, palagi po siya nagkikipag-away sa kanyang mga kapitbahay, pinagmumura niya at kanyang mga kapitbahay. At kuminsan naman po, pag walang magawa, nagsasalita po na mag-isa at nagsasalita ng mga malalaswa. Ano po ba nangyari dito sa tauhan niyo ito, sir? Kayo po ba'y gumagawa ng regular na drug testing sa inyong mga tauhan? Yan nga po ang lagi kong sinasabi sa kanila kapag meron kaming mga Saturday inspection na dapat maano ang kanilang disiplina at pasensya. At lalo-lalo na huwag magsalita ng mga kung ano-anong mga ikakasira nila at ng PNP, lalo na po sila ay parang public figure po. So, hindi po namin tinotolerate yan. Kung meron pong magko-complain, papuntahin po sana sa amin para magawa po namin action. Pwede po nating anuhan niya ng administrative case. Kung criminal case po naman, kung talagang nakita natin na may prueba na pwede po rin itong sampahan. I'll tell you what, ganito pong gawin niyo, sir, kung pwede na po. Patawag niyo siya sa inyong opisina and then on the spot, magpagsagawa kayo ng neuropsychiatric exam sa taong ito dahil mukhang may problema sa pag-isip na siguro. And then, pangalawa, isa-ilalim po siya sa isang drug testing. How's that? Opo, yun po ang aming gagawin para makita po natin ang kung bakit ganyan ang attitude ng police. Kung hindi man po siya rin ang ating kapulisan po. Pero hindi ko pa po masyadong na ano yan. Ngayon lang po, kailingin ko rin po na yung nagko-complain ay pumunta po sa opisina ko para ating We'll do that, Colonel. Pero for the meantime, Colonel, please lang, kausapin niyo, sabihin niyo kay police na itong kay Benjamin Pascual, wag na muna magwala, wag magkalat, di ba? Dahil hindi po maganda ginagawa niya. Nakakasira po sa PNP, sir, Colonel. Okay, so po yun, totoo po yung sinabi. At gagawin ko po yung ating, yung aming SOP, ganyan po ang ating gagawin. Tuloy po na sinabi niya kanina. Okay, maraming salamat po, Colonel Tomas Apolinario, sir. Sige po, maraming salamat po at sana po ay continuous po ang ating pagtutulungan kahit sa community po. Yes, sir. Dito sa Itimbre Mo kay Tulfo, ang inyong mga reklamo agad na may solusyon. Naalala niyo pa ba si Mang Teodoro Marzal Jr.? Siya yung lalaking nagulat na lang na ginagamit na ng isang bus driver ang kanyang nawalang lisensya. Sa tulong ng Itimbre Mo kay Tulfo at ng MMDA, nalinis ni Marzal ang records ng kanyang lisensya na nauna nang nalagyan ng patong-patong na kaso dahil nga sa ginagamit ng iba. Ingatan na raw ni Marzal ang kanyang driver's license para hindi na ulit mawala at magamit pa ng masasamang loob. Inimbestigahan na rin ng MMDA at LTO kung paanong nagamit ng iba ang kanyang lisensya. Maraming salamat po sa balitang tapat at sa Itimbre Mo kay Tulfo, kay Sir Rapi. Naayos na po yung lisensya ko. Ay yung mga kaso ko po sa MMDA, nabura na po yung mga ticket na hindi naman po sa akin. Makapag-renew na rin po ang lisensya. Ito po yung clearance. Okay, welcome po. Walang anuman. Para sa inyong mga reklamo o suggestion sa amin, ipadala niyo po ito sa Itimbre Mo kay tulfo@gmail.com o mag-text sa 0949-461-6064.
Kambyo tayo sa mga police report. 4 ang patay sa sunog na tumupok sa isang bahay sa Parañaque. Hindi raw agad nakaresponde ang bumbero dahil sa isa pang sunog sa lugar ng mga oras ding yon. Ibalita mo, Ino Habana. Hindi na mamukaan ang mga bangkay na maglolang ito matapos maabo ang kanilang bahay sa sunog na sumiklab sa San Antonio Valley 10 sa Parañaque kaninang alas 3 ng madaling araw. Bumisita lang daw kay Lola Venus ang kanyang mga apo kagabi at doon sila nagpasyang matulog. Patay din ang 3 niyang apo sa sunog na sina Kim Gilbert Mendova, 14 anyos, Robert Mendova Jr., 12 anyos at Philbert Mendova, 9 na taong gulang. Sinubukan pa raw ng kapitbahay nilang si Elizabeth Pantigo na gisingin ang maglola. Pero tulog na tulog raw ang mga ito. Talagang nagliyab-liyab na sa taas kasi kahoy lang yan eh. Hindi naman siya concrete, kahoy lang talaga siya. Kaya madaling nasunog. Hindi na naabot ang buhay ng mga bombero ang mga biktima. Aminado silang natagalan sila sa pagresponde gawa ng may isa pang sunog sa lugar na mga oras din yun. Sabihin na natin na nagkaroon ng konting delay dahil nga galing kami doon sa isang malaking sunog din. Inabot kami ng third alarm doon. More or less mga 15 houses ang nasunog doon. 20 pamilya naman ang nawala ng tirahan sa sunog sa Barangay Santo Niño. Dahil gawa sa kahoy ang mga bahay, mabilis kumalat ang apoy. Wala namang namatay sa sunog na ito. Inaalam pa ng mga bombero ang totoong sanhi ng dalawang magkasunod na sunog. Ino Habana, News 5. Bukod sa magkasunod na sunog sa Parañaque, sumiklab din ang isa pang sunog sa tindahan ng mga pambalot ng paputok sa Santa Maria, Bulacan kagabi. Sa cellphone video na ito, kitang-kita kung paano nilamon ng apoy ang tindahan. Halos walang natira sa loob ng tindahan na naglalaman ng puro papel at mga kemikal. Nadamay din ang katabing bahay at grocery. Tinatayang aabot sa halos 1 milyong piso ang naabong ari-arian. Tumagal ng mahigit 1 oras bago tuluyang napula ang sunog. Posibleng faulty electrical wiring daw ang dahilan nito. Narito na ang kwento ng mga tanong na may kwenta at may kwento ang kasagutan. Happy Ameline, totoo bang may kaugnayan ang mga nunal sa buhay ng tao? Ang bawat tao ay may 10 hanggang 50 nunal daw sa katawan. Ang ibang nunal ay nagiging mas sikat pa nga sa taong meron ito. Ang mga nunal ay mga nagsama-samang umpok ng cell na tinatawag na melanocytes at lahat ng nunal ay may potensyal na maging skin cancer. Mga sino ang unang nagbigay ng kahulugan sa mga nunal gamit ang paniniwalang Taoismo? Swerte ba ang nunal sa inyong mukha? Ikaw ay pinanganak na hindi ka naging maswerte sa iyong mga magulang. Tama. Ikaw ay nakadapan ng family problems, batang edad ka pa lamang, hindi mo nang nasa yung tunay na sel sa pamilya. Eh ang nunal sa batok? Yung lakas sa kanilang determinasyon sa kanilang buhay. They won't stop until they get their ambitions. Ang nunal sa braso? Papakita ng the capability to lead people in a business that can have their own company someday. Nunal sa ilong? Yan po yung negosyo. Business po yan. Pag sa bibig naman po, sales stock, business, tsaka sa baba naman challenges. Sadyang ang napakaraming nunal sa ating katawan at bawat isa sa atin ay umaasang ang mga ito ang magbibigay ng swerte. Pero mga kapatid, huwag nating iaasa sa mga nunal ang ating magiging kapalaran. Tanging Diyos lang at sariling pagsisikap ang may hawak sa ating buhay. Susunod, dalaga minules siya ng sariling tiyuhin habang natutulog. Isang grupo ng mga iligal na recruiter sa Pasay, Timbog. At mga taga-Germany nagpatagisan sa paggaya sa huni ng usa. Mamay. Naniniwala ang abogado ni Angelo Reyes na ang pagkadawit ng dating general sa umano'y katiwalian sa AFP ang naging mitya kung bakit siya nagpakamatay. Banta naman ng isang senadora, hindi pa rin lusot ang asawa at mga anak ni Reyes sa mga aligasyong ibinato sa kanya. Ibalita mo, Trish Roque. Nakausap pa raw ng abogadong si Attorney Bonifacio Alentahan si dating AFP Chief Angelo Reyes isang araw bago sinasabing nagbaril sa dibdib ang dating general. Ginawa raw nila ang sulat para sa Kamara na nagpapaalam na hindi siya makakapunta sa hearing tungkol sa plea bargain ni dating AFP Controller Carlos Garcia. Hindi mo makita sa kanya kung siya ay depressed o devastated siya. Hindi mo kasi kayang-kaya niyang kontrolin ang sarili niya.
Pero aminado si Alentahan, may itinatagong hinanakit si Reyes sa mga umano'y nang alipusta sa kanya sa Senado. Kabilang daw dyan sina Senador Jinggoy Estrada, Miriam Defensor Santiago at Antonio Trillanes na nakasagutan pa ni Reyes kamakailan. No, I'm just trying to protect my reputation. No. You don't have any reputation to protect. Sangayon sa kanya, ito ba kabayaran ng paglilingkod ko sa bayan? Ngayon, ito ba ang isusukli sa kanya ng ating mga legislators? Pero kahit pumanaw na si Reyes, mukhang hindi pa dyan natatapos ang kalbaryo ng pamilya niya. Ayon kasi kay Senadora Miriam Defensor Santiago, maaari raw ipatawag ng Senado ang asawa at mga anak ni Reyes para sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Ito raw kasi ang sinasabi sa batas. With respect to the properties that are said to have been illegally acquired by the deceased, the Penal Code provides that the obligation to return them, if there is any obligation, should devolve on his heirs, meaning to say his wife, his children, and his children-in-law. Pero kinontra naman ito ni Alentahan. Ay, hindi pwede yung kasalanan ni Reyes ipasa ko kanino. Kasi ang criminal offense, kung mayroon man, para lang dun sa gumawa ng krimen. Hindi pwede yung kasalanan ni Pedro, ipasa mo kay Juan. Giit ni Alentahan, itutuloy raw ng pamilya Reyes ang mga kasong graft laban kina Senador Estrada at Lieutenant Colonel George Rabusa, pati na ang kasong libel laban din kay Rabusa. Trish Roque, News 5. Nagsalita na si Senador Antonio Trillanes tungkol sa pagkamatay ng kanyang dating retired boss na si Angelo Reyes. Si Trillanes ang isa sa huling nakairingan ni Reyes sa ginagawang investigasyon ng Senado tungkol sa mga anomalya sa AFP. Ibalita mo na may direct. No, I'm just trying to protect my reputation. No. You don't have any reputation to protect. Trabaho lang, walang personalan. Ito ang pahayag ni Senador Antonio Trillanes matapos makatanggap ng kabi-kabilang paninisi sa pagpapakamatay ni dating AFP Chief Angelo Reyes. Sa panayam sa Senador ng Radyo 5 kaninang umaga, sinabi niyang hindi naman daw nawala ang respeto niya sa dati niyang boss. At ang kanyang mga sinabi ay bahagi lang ng kanyang pagiging senador ngayon. Pero aminado si Trillanes, napikon daw siya kay Reyes. And I admit, I lost composure a bit. Kasi nakita niyo yung irony ng situation. The General was already dictating the tempo of the proceedings. Ibinulgar pa na senador na isang linggo bago ang pagtinig, nagpadala pa si Reyes ng emisaryo sa kanya. Nagpadala siya sa akin ng emisaryo 2 weeks, a week before the hearing. Hindi rin daw siya dapat sisihin dahil maging siya hindi gusto ang nangyari sa dating general. Yung sinabi ko na gano'n, it's not going to cause anybody to kill himself. So let's put everything in perspective here. I was not the one who pulled the trigger. Sa kabila na nangyari, naniniwala siyang dapat magtuloy ang investigasyon sa mga anomalya sa AFP para malaman ang katotohanan. They want this investigation to stop. But sadly, it's not going to stop. I feel sorry for the family of the late general. I really wish things happened differently for them. But that's just how it is. And that's God's will for the late general. Nami Dairy, News 5. Balikan natin ang mga police report. Tinangkang gahasain ng isang dalaga ng mismo niyang tiyuhin sa Bulacan. Hindi naman tumanggi ang sospek at umamin siyang nakatira siya ng droga. Ibalita mo, JD Castro. Halata pa rin ang takot sa 18 anyos sa Surubí matapos umano siyang tangkang gahasain sa Obando, Bulacan. Ang salarin, ang mismo raw niyang tiyuhin. Kwento ng biktima, naalimpungatan siya mula sa pagkakatulog kanina madaling araw. May iba raw kasi siyang naramdaman sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Nakita ko po yung ulo niya. Nasa baba po. Dinidilaan po yung pinakababa po, yung pinakamaselan po. Tapos nung tinignan ko po yung mukha niya, tumitirik po yung mata niya. Tapos nung napansin ko po, yung kawit po ng bra ko, wala na po. Sa sobrang takot, hindi na raw nakakuha makasigaw ng dalaga. Nangangatog po ako. Gusto ko man pong tumulong, humingi ng tulong. Wala pong boss na lumalabas sa akin. Sobra pong takot.
Maya-maya pa tumigil ang suspect sa ginagawang kahalayan. Dito na nakakuha ng pagkakataon ng biktima na i-text ang kanyang kapatid para humingi ng tulong. Aminado naman ang suspect sa kasalanan, pero katwiran niya na wala siya sa katinuan dahil bangag siya sa ipinagbabawal na gamot. Inilis ko po hanggang dito, bigla po nagising. Yun po, magkamalay din naman ako na pinubaran ko siya. Pero hindi ko naman po naituloy hanggang dito lang. Desidido naman ang biktima na kasuhan ng attempted rape ang kanyang tiyuhin. Jade De Castro, News 5. Nahabol ng mga pulis ang isang lalaking ng hold-up daw sa jeep sa Maynila. Ang modus daw ng hold-upper, ipinapasok sa plastic bag ang nakukulimbat na wallet at gamit at saka bababa ng sasakyan. Ibalita mo, Dindo Flora. Hinang-hina si Richard Piamonte nang idiretso ng mga pulis sa ospital dahil sa daplis ng bala sa leeg. Nakipaghabulan si Piamonte sa mga pulis matapos siyang mang-hold up. Ayaw ibigay yung bag ko, pati siya. Ngayon sabi niya, babarilin kami. Sabi ko, ibigay mo na. Nung bumaba sila, susundan sana namin. Ginawa namin, hindi na rin kami sumunod kasi may baril talaga yun. Lumipat daw ang mga suspect sa isang pampasayarong jeep, saka bumaba at nangumanda ng isang sasakyan para makatakas. Maya-maya lumapit na lang sa aming hold-upper, tapos hinahabol na pala sila ng pulis. Tinutukan ako ng baril sa... Tapos sumakay sa kaliwa ko. Bante mo, babarilin kita pag hindi mo ito nabante. Miyembro si Piamonte ng notorious sa plastic bag gang na nambibiktima sa Maynila. Papasok sa plastic bag yung mga bag nila, nakulimbat nila, then simpleng bababa sa jeep, maglalakad, tatawid sa kabila, sasakay, pabalik na naman. Ganun ang mga estilo nila. Aminado naman ang suspect sa krimen. Saan kayo tumitira? Santa Cruz po lang po. Ano yung mga nakuha mo kanina? Bag po. Cellphone po. Bukod sa baril at patalim, nakuha sa suspect ang plastic bag na naglalaman ng mga ninakaw nila. Kulong ang suspect sa kasong robbery hold-up habang pinaghahanap ang iba pang nakatakas niyang kasabwat. Dindo Flora, News 5. Isang grupo ng mga recruiter sa Pasay ang nabistong nanloloko lang pala ng mga gustong magtrabaho sa ibang bansa. Inilaglag naman ang isa sa mga suspect ang sinasabing mastermind nila. Ibalita mo, Michelle Mediana. Yung mga kinakain mo, hindi mo ba alam galing sa kalokohan nyo? Galit na hinarap ni Alberto Salo ang illegal recruiter daw na si Victor Pison. Kasabwat daw ni Pison sina Julie Soriano at ang isang Jenny Quintinita sa panloloko kay Salo at sa 5 pang biktima. Pinangakuan daw sila ng mga suspect ng trabaho sa Bahrain, pero hindi daw sila sinipot ng mga recruiter sa araw ng alis nila. 8 yung flight namin, this 8 p.m. Ngayong February 8. So hindi nagpakita sa amin yung mga recruiter namin, yung nagpaasa sa amin. Depensa naman ni Pison at Soriano, si Quintinita raw ang may pakana ng lahat at nadawit lang sila. Kasi siya po talaga yung nag-aapura na kumuha ng pera sa mga tao. Wala naman akong nireceive sa kanila, etc. Wala po, basta malalay lang po ako sa kanya kung may lakad ho siya. Ang problema, kasalukuyan pang pinaghahanap ng mga pulis si Quintinita. Narito na ang ating kwentong kakaiba. 8 tao ang nagdagisa ng galing sa paggaya sa huni ng isang usa sa Germany. Gamit ang mga oxhorns, snail shells at plant stems, hinihipan nila ito at lumalabas na ng kusa ang huni ng isang deer. Pero kailangan ng malupit na diskarte sa pagbuga ng hangin para mas maging kapansin-pansin ito sa mga hurado. Ang deer calling ay bahagi ng lumang hunting tradition sa Europa. Tradisyon na pala nila yan. Tradisyon. Ay, dahil nag-hunt sila. Gusto ko lang pag-usapan saglit yung nangyayaring issue ngayon, yung pagkamatay ni Secretary Reyes. Ang hiling ko lang sana doon sa mga mababata, stop, look and listen. Ano yung sabihin ng stop, look and listen? Hindi lang sila tuloy-tuloy. Stop na muna dahil patay na si Reyes, whether guilty or not. Yun ang kabayaran, yung buhay niya, at huwag na sanang idamay pa yung kanyang pamilya. Look in the mirror kung kayo ba'y malilinis. Diba? And then listen to your conscience kung kayo ba ay walang kasalanan. Yun lang. At kung I'm sure naman nabanggit din nila ang kapatid na Rafi na they have already sufficient evidence to finally have a conclusion to this. At remember mga mamabatas, as long as merong tinatawag na pork barrel, hindi mawala sa isipan ng taong bayan na kayo ay nakikinabang sa pork barrel na yan sa pamamagitan ng kickback. Okay, yun lang po. At yan ang kalating oras ng balita ang puno ng sahog at tama ang timpla. Makikisalo ulit bukas alas 11:30 ng umaga dito sa Balitaang Tapat.